dong? Ha? Unsa may na obserbahan nimo sa atong itik? Ay, mao ba? Kaon sila gumay? Hello, magandang buhay po mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. At ito nga Marites yung duck girl nyo. At yun nga mga kabebe ay pag-uusapan po natin ngayon. Kasi ngayong araw po ay isang buwan na po yung mga alagang duckling natin. At yun nga mga kabebe, yung kinakatakutan nating mga sakit ay nalampasan natin. Pero kahit ganun po mga kabebe, ay wag pa rin tayong aasa kasi nga hanggang ngayon itong mga alagang duckling po natin ay nananatiling sensitibo pa din. Yung mga pag-uusapan po natin ngayon kasi nga ay 1 month na po yung mga alagang duckling natin. Number 1, ilan nga ba ang nagastos ko? Magkano nga ba yung nagastos ko sa isang buwan? Ikadalawa, yung peds, ilang peds ba yung nagamit natin sa isang buwan? Ikatatlo, ilang vitamins nga po ba? Ikaapat, anong mga technique? Ikalima, kailan ba natin sila pwede ilabas sa kapalayan, sa area or gala? Yun yung mga pag-uusapan natin mga kabebe. Mga idea, tips at diskarte po ni Duck Girl. I-share niya po sa inyo, char. Ano yun? May ganun, char. Yun nga mga kabebe, ay pag-uusapan po natin kung ilang feeds po ba yung sa day 1. Ilang feeds, ilang klaseng feeds po bang pinakain natin sa duckling natin? Ilang nagasto ko bang libo-libo, char? May libo-libo, char. Yun nga, totoo po yun mga kabebe. Marites po yun na maganda. I-share ko po sa inyo sa mga takot po na magsimula. Kasi nga po sa pag-aalaga nga po ng duckling ay hindi po talaga madali. Kasi may posibilidad po pag hindi tama yung pag-aalaga mo ng duckling, may posibilidad po na magkasakit po yung mga duckling natin at magkasakit, maging zombie, magaganon yung ulo nila. Magagaganon, magsisipon. Yung dito nila, mukha nila ka na maburot ba, muhubag, yun. Yun yung mga sign na yung mga alagang itik natin ay may sakit. Una ay yung ilong nila nagbabasa. Ibang basa ba yun, char? Hindi, kasi nga marites ka, makinig ka, char. Yun nga, kasi nga magandang marites itong idudulot ko, char. Yung duck girl nyo marites talaga. Yun nga mga kabebe, yung sign po na linalagnat po yung mga alagang itik natin. Yun po ay yung bumabasa po yung ilong nila, nagsisimula sa ganun hanggang sa ginto, humubag ilang dagway hanggang sa magsipunon na din sila, yung sisipunin na hanggang sa hindi na nila yung mga ganun yung ulo nila, nagaganon na, naging zombie na yung itik, yung duckling. Finally mga kabebe ay nalampasin natin yun sa stage na yun. Pero yun nga lagi kong sinasabi, hanggang ngayon po ito mga duckling natin kasi nga isang buwan na, ito po yun malapitin, mas malapitin pa po ng sakit. Kaya ay kahit 1 month na po yung mga alagang duckling natin ay patuloy pa din po tayong magbabitamin sa kanila. At yun nga pag-uusapan po natin yung day 1. Ito po yung day 1 mga kabebe. Unang pakain po natin ng feed sa kanila mga kabebe is Integra 1000. Sa mga ignorante po dyan, ano yung Integra 1000? Char, joke lang yun. Hindi, totoo yun. Yung Integra 1 po or Integra 1000, yun po yung maliliit po na feeds. Bimig, char. Bakit naman? Sponsorin nyo naman ni char. Yun nga, joke. Pero totoo yun, ipaabot nyo naman sa BMX, char. Yung Integra 1 po ay pinakain po natin sa mga alagang duckling po natin na D1 pa lang po kasi nga maliliit. Ilang sako bang naubos po ni Duck Girl sa pagpapakain ng duckling ng 1,000 heads po na isang sako po ng Integra 1? Yon yung pag-usapan natin. Yung Integra 1 po natin mga kabebe ay is 2 araw at kalahati. Yon yung una, 2 days yun ng mga duckling natin ng Integra 1. 2 Integra 1 po yung naubos ko mga kabebe sa isang linggo. Tas yung vitamins po nila mga kabebe, nagba-vitamins po ako ng morning tas hapon. Tagda-2 yun, 2 or 3 ginagamit ko. Minsan, 2 talaga, 4 yun mga kabebe. Tas,
Pagka street yun mga kabebe, isang linggo akong nagba-vitamins. Alam mo ba yung anong sekreto ng vitamins? Beke naman, magme-mention na naman ako. Hindi mga kabebe, kasi gusto ko po kasi pag mag-aalaga kayo ng duckling, gusto ko ay maganda yung resulta. I-share ko po yung mga karanasan at yung mga karanasan ko sa mga kakilala kong first time din nagpalaki ng mga duckling. Yun nga, masamang balita. Yung example lang ito, may kakilala akong nag-itik siya, duckling. 1,600 po yung alagang duckling niya po mga kabebe. Pero yun nga, kasi nga first time niya, sa dami niyang alam, sa maraming nagsasabi, maraming ganito, ganyan gawin mo, ganitong vitamins, ganyan ang bilin mo. Yun, nangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari, na overdose ba yung duckling niya, o nagkasakit nga ba, o hindi ko alam kung sakto ba yung pinapainom niyang vitamins o pinapakain. Kasi ang nangyari po kasi mga kabebe, sa 1,600 po na alagang duckling niya, ang natira po ay 700 na lang po. Ang sabi is nagkasakit. Nagkasakit daw kasi na gano'n, no? Nagaganon yung leg na nagiging zombie. Yun nga mga kabebe, makinig ka kasi maritis ka. Totoo po itong sinasabi ko. Sa akin po kasi mga kabebe, siguro sa kanila, iba-ibang vitamins po yung tinitira nila sa mga alagang duckling nila. Para sa sipon, para sa ubo, vitamins, mga ganon-ganon. Sa akin po mga kabebe, ang ginagamit ko po ay dalawa lang po. Aquadox lang po ang ginamit ko mga kabebe. 4-in-1 na yon. I-search nyo lang kung ano yon, kasi hindi ko na siya na-search. Basta yun ang ginagamit ko. Tapos ikadalawa ay dextrose po. Dalawang takip po ng dextrose ang linalagay ko po sa minimix ko sa isang balde. Yun po yun ang ginagamit ko mga kabebe. Pag dalawang aquadox lang po yung tinitimpla ko sa isang araw, automatic na po yun. Nagtitimpla ako ng hapon ng dextrose po nila, para energy pa. Pero yung aquadox talaga mga kabebe, 4-in-1 na yun. Sureball na talaga yun. Wala po akong ibang pinainom sa mga alagang duckling po natin. Ano ba yun? Napulingan yata ako. Meron nga. Meron talaga. Disturba. Yun nga mga kabebe, yun nga pinapainom ko sa itik ko, aquadox lang talaga at dextrose. At sa ika-second week po nila mga kabebe, nag-change feeding po tayo, naging Integra 2 po yung feeds natin. Yung Integra 2 po mga kabebe ay isang sako ay 2 araw po nila inubos. Bali, naubos po nila ay 3 Integra 2 sa isang linggo. Hanggang sa ika-third week po nila mga kabebe, hindi pa pala, vitamins pa pala. Ganon pa din po yung vitamins mga kabebe, wala akong binago. Aquadox pa din, tas dextrose pa din. Walang ibang vitamins, beke naman. At yun nga, pagka third week po nila mga kabebe ay nag-change feeding na po tayo ng mga alagang duckling natin. Naging Integra 3 na po mga kabebe. At yun nga, ika-third week nga ng mga alagang duckling natin mga kabebe, nag-change feeding na po tayo, naging Integra 3 na po tayo. Mas bumababa yung tipid natin, lumalaki. Yung vitamins po nila mga kabebe, ang ginawa ko na po ay 2 aquadox, tapos dextrose pa rin. Walang ibang vitamins, kundi yun lang po. Kayo na bahala humusga. Aquadox lang talagang ginamit ko. Basahin nyo na lang yun, yung sachet, may 4-in-1 doon. Isang sachet, 4-in-1 na, saan ka pa katulad ng relasyon mo? Isa lang pero 4. Ano ba yun, Char? At yun nga mga kabebe, lahat po ng ginamit ko po ng pagpapalaki po ng mga duckling natin ay galing po sa mismong experience ko po. Sa pag-aalaga ko po sa mga nangingitlog kong itik, ganun din po yung ginamit ko. Sa mga kakilala at kaibigan ko, ganun din yung ginamit ko, yung technique nila. Pero iba-iba yung paraan po. Pero yung number 1 talaga is yung vitamins po nila at yung antibiotic. Kasi number 1 talaga yun mga kabebe. Kasi pag magkasipon, magkasakit yung mga alagang duckling nyo po, hindi na po yan makaka-recover. Yun po yung number 1 kinakatakutan nyo. At pagka 15 days po mga kabebe, kasi nga Integra 3 na tayo,
ay linagay na po natin sila sa area kung saan ay ginagala natin sila sa kapalayan para matuto at masanay kumain po ng organic na pagkain katulad na lang po ng palay, kohol at insekto. Ito po yung purpose natin mga kabebe para makatipid po tayo. Tapos pagkahapon po, isang beses na lang po tayo nagbavitamin sa ika-15 days nila simula nang linabas ko sila sa area. Yung vitamins nila ay Aquadox na lang, isang sachet, tas 2 takip po ng dextrose. Yun na lang po, tagahapon po yun mga kabebe. Simula nang inilabas po natin yung mga alagang duckling natin. Yung Integra 3 mga kabebe ay 25 days pa lang ay nag-stop na po tayo nagpakain ng feeds. Ilang feeds po nga ba yung naubos natin sa isang buwan? Hindi na tayo nakaubos ng isang buwan kasi 25 days pa lang po ay kinat ko na ang pagpapakain ng feeds sa mga alagang duckling nila. Yun nga yung target ko, sana mga kabebe ay 15 sakong sak na feeds ang ipapakain sa kanila. Ang nangyari po ay mas nakatipid po tayo dahil sa linagay natin sila sa area kung saan yung mga alagang duckling natin ay sila na ang maghahanap ng pagkain po nila. At yun ang ginawa po natin. Ito po yung mga sekreto, idea at diskarte po ng duck farming. Katulad nito sa akin mga kabebe. At yun nga mga kabebe, patuloy pa din po tayong nagpapakain ng palay sa mga alagang itik natin kasi nga nasasanay na po silang kumain. At yun nga, tagahapon, lagi kong sinasabi, huwag nating kalimutan lagyan ng vitamins kasi nga sa 1 month na pag-aalaga ng itik, mas sensitibo po sila mga kabebe. Yun nga, sa tuwing sa 15 days na pag-aalaga po ng duckling natin na inilabas na natin sila sa area kung saan ay matuto silang kumain ng organic na pagkain, ay iniiwasan din natin silang mabasa po ng ulan. Kasi nga po sa kadahilanan ay baka magkasakit. Kasi yung mga balahibo nila ay masyado pang manipis. Number 1, yun yung kinakatakutan ng iba. Kaya ayaw nilang ilabas yung mga duckling nila sa area. Katulad ng ginagawa kong ito. Kasi nga takot silang baka magkasakit. Huwag kang matakot mga kabebe. Maniwala ka sa Marites dyan. Huwag kang matakot. Hanggat may vitamins at antibiotic kang pinapainom at tamang diskarte ang ginagawa mo sa iyong mga duckling po. At yun nga mga kabebe, sa simula pa lang hanggang ngayon ay hindi po ako bumili ng water ball or gel ball para sa mga vitamins po ng mga alagang duckling natin. Kundi ay yung kung ano yung nakita nyong kawayan na ginawa ko sa day 1 hanggang sa day 30, ayun pa din po yung ginagamit po natin. Wala po tayong linabas na malaking pera. Yung tanong na naman ay ilang nagasto ko ba sa mga 1,000 heads po na itik? Yun talaga yung hinihintay nyo, char. Yun nga mga kabebe. At yun nga, kasi nga Marites Sky, pagpatuloy po natin yung mga ganapan kasi nga ay napaka-interesado po talagang malaman natin mga kabebe kung ilan bang nga ba yung nagastos ko sa pag-aalaga po ng duckling. Ilang million, char, billion. Nakarating sa milyon. Yun nga mga kabebe, ang nagastos ko po sa pag-aalaga ng duckling natin. Number 1 po ay yung duckling natin. Isang piraso po ng duckling ay 50 po yung babae. 50 pesos po yung isang babae. At yung mga the rest, yung mga lalaki po ay libre na yon. Yung 50 na isang babae po, nag-order po ako ng 1,000, yun po ay 50,000 po yun mga kabebe. Sa 1,000 heads po na babae. Kasi nga yung lalaki nito ay libre naman kasi may 200 tayong lalaki. So ang nangyari po ay 1,2 po lahat ng mga alagang duckling po natin. At yun nga mga kabebe, totally po lahat na doon yung duckling, tas yung itik. So nangyari po, ang nagasto ko po lahat ay nasa 75,000 lang po. Yun mga kabebe, nagkamali-kamali na, char. Yun nga. Ulitin ko kasi lasting. Yun nga mga kabebe, 50,000 po yung itik natin plus yung vitamins, feeds, lahat na yun ay
75,000 na lahat-lahat ng nagasto ko po sa isang buwan. At patuloy pa din yun ganun mga kabebe na hindi na tayo maglabas ng pera kasi nga ay yung mga alagang duckling po natin ay nasanay na po na kumain po na organic ng pagkain. Katulad nga nito mga kabebe, yung mga alagang itik natin ay patuloy pa din po hanggang ngayon na lumalaki ang gasto pag hindi mo sila ilagay sa ganitong area. Yun yung point ko dito mga kabebe sa duck farming. Kung alam mo lang kung paano ang diskarte, tips at idea, sure, swak na swak tong negosyo para sa'yo. Kung meron kayong ganitong area mga kabebe, ay wag ka nang magdalawang isip kasi nga pag magdalawang isip ka, bahala ka sa buhay mo, char. Joke lang. Yun nga mga kabebe, sana nga po ay may natutunan kayo sa video natin ngayon. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat.